Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa aking Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang Virtual Pag-ibig. At hanapin at i-click lang natin tong www.pagibigfundservices.com. Ito po. And then may makikita tayong data privacy. I-click lang natin ang box katabi ng I have read about data privacy para ma-checkan at pagkatapos i-click natin ang proceed. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa Virtual Pag-ibig. So kailangan nating mag-loan online. So i-click lang natin ang apply for and manage loan. So dito makikita nyo na po lahat ng mga loans na ino-offer ni Pag-ibig. Pero ngayon kailangan natin mag-loan ng short-term loan, kaya yun po yung i-click natin. Ito po, apply for a short-term loan. At pagkatapos mapupunta na tayo dito. So sa lahat ng gustong mag-apply ng short-term loan, dapat meron kayo ng mga nabanggit dito. So una is yung loan application form. So yung loan application form guys, pwede nyo pong i-click tong click here to download a loan application form. So ito po. So dito hanapin nyo na lang po yung multi-purpose loan application form or yung EPLEF na form. So ito po yon. So kung nakita nyo na po, i-click nyo na lang po dito sa gilid. Ito. So ito po yung front page ng multi-purpose loan application form. So kailangan nyo pilapan lahat ng mga nandito sa harap. So dito sa baba kailangan ninyo ng dalawang witness. So papirmahan nyo na lang sa mga kasama ninyo sa trabaho yan. At pagkatapos permahan nyo po kasi napaka-importante ng perma at petsa. At ito naman yung back page ng inyong loan application form. So dito wala na kayong kailangang fill upan. Yung employer na ninyo ang magpi-fill up dito. So ito pong front at back page yung kailangan ninyong ipaprint at kailangan ninyong fill upan. So pagkatapos ninyong fill upan guys, ipadala ninyo sa employer ninyo para ma-fill upan din nila yung nasa likod at mga kailangan pa nilang fill upan. Kasi hindi po tinatanggap ni Pag-ibig kapag walang perma ng employer ninyo. So make sure po, fill upan nyo po muna lahat pagkatapos ipadala ninyo sa employer ninyo at pagkatapos kung may perma na ng employer ninyo, pwede nyo na pong i-gamitin yan para mag-apply ng salary loan sa Pag-ibig Online. At next, punta naman tayo dito sa pangalawang requirements, yung one valid ID. So dapat daw before kayo mag-proceed is nakapicture na kayo ng valid IDs na gagamitin ninyo. And next is yung number 3 na cash card. So dapat meron kayong loyalty card na issue ng AUB or Asia United Bank or Union Bank of the Philippines or Land Bank of the Philippines. So sa mga wala pang loyalty card dyan, mas maganda kumuha na kayo ng loyalty card muna para makaproceed kayo sa loan application online. Kasi doon po ida-direct sa paghulog yung pera na ilo-loan ninyo. Hindi po pwedeng yung GCash bank account ninyo, yung sariling bank account ninyo, hindi po pwede. Dapat yung loyalty card na issue ng Pag-ibig. Yun po yung ina-allowed nila na paghuhulugan ng pera. Hindi po yung GCash or PMaya, ganyan, mga e-wallets or mga bank accounts. At kung meron na kayo nung una, pangalawa at pangatlo, kailangan ninyong ihanda tong pang-apat, yung selfie photo. So dapat hawak nyo po yung ID and cash card or loyalty card ninyo. So dapat hawak nyo po yung dalawa, makikita yung mukha ninyo. So may example po dito ng paghawak. So ganito po dapat ang paghawak. Hindi po dapat natatakpan yung mga details sa ID ninyo ng kamay ninyo, yung mga daliri ninyo. Hindi po dapat natatakpan. Dapat kitang-kita po lahat ng mga detalye sa ID na hawak ninyo. Pwedeng isang kamay nakahawak sa ID tapos yung isang kamay naman nakahawak sa loyalty card. Pwede din po yun. Basta klaro yung mukha ninyo at yung IDs na hawak ninyo. At kung meron na po kayong multi-purpose loan application form, yung back-to-back, tapos ID, tapos meron na kayong loyalty card, tapos nakagawa na din kayo ng selfie photo, pwede nyo na pong i-click ang proceed. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa application for short-term loan. So dito i-click nyo na lang po yung select loan type para makapili kayo kung ano yung
type ng loan na gusto ninyong kunin. So dito po may makikita kayo mga calamity loan, ganyan, may multi-purpose loan naman na makikita ninyo 2 years and 3 years. So pwede po kayong pumili kung 2 years ba or 3 years ninyong kukunin yung loan ninyo. Pero sa akin ang pinili ko is 2 years para madali lang matapos at pwede na rin ako makapag-loan ulit kapag natapos na or naka 50% na ako sa pagbabayad. At pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng membership ID number. So dito ilagay nyo lang po yung ID number. Makikita nyo naman po yan sa loyalty card ninyo. Kung nakalimutan ninyo, nandun po sa ibaba ng pangalan ninyo. At kung okay na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang validate your MID number. At pagkatapos kung ganito na yung makikita ninyo, try nyo na lang po later or next day, baka nagka-problema lang yung system nila or may maintenance lang. Pero kung na-validate nila yung MID number ninyo, makikita nyo naman po yung pangalan ninyo dito at saan kayo nagtatrabaho at kung saan yung address ng employer ninyo. May iba po updated na yung mobile number, landline, email address, nakalagay na po dyan kasi updated na. Pero pag walang nakalagay dyan, lagyan nyo na lang po kagaya nito, mobile number, landline at email address. Pero make sure guys, active yung mobile number at email address na ilalagay ninyo para hindi po kayo magkakaproblema. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. At may makikita na naman kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. Kaya kagaya ng sabi ko kanina, dapat active yung cellphone number na ilalagay ninyo at nakaka-receive ng text. So kung active naman, i-click nyo na po ang okay. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng one-time PIN. So antayin nyo na lang po yung text kagaya nito. 7553. So yun po yung one-time PIN, kaya yun po yung ilalagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng cash card ninyo or yung loyalty card. So pumili kayo kung saan tie up yung loyalty card ninyo, sa Asia United Bank ba, sa Union Bank or sa Land Bank of the Philippines. So sa mga nagtatanong paano daw malalaman kung saan naka-tie up yung loyalty card nila, makikita nyo po yan sa likod ng inyong loyalty card. Pero kung cash card naman, kagaya nito, Land Bank, so Land Bank po yung pipiliin ninyo. Pero pag loyalty card, tapos may nakalagay sa likod na AUB or Union Bank, yun po yung piliin ninyo. So kagaya sa akin, loyalty card ko, Asia United Bank naka-tie up, kaya yun po yung pinili ko. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng cash card number. So yung cash card number po, makikita pa rin po yan sa likod ng inyong loyalty card. So kung Asia United Bank, nandito po. Pag Union Bank of the Philippines, nandito din. Pero pag Land Bank of the Philippines, yung cash card ninyo, nandito po. So kung okay na at nalagay nyo na at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang check cash card status. At kung okay naman yung cash card na na-register niyo, yung cash card number, may makikita po kayong ganito dito, yung valid. So kung okay na, i-click nyo na po ang go to last step. At may makikita po kayong ganito. So dapat daw, before kayo mag-proceed, naka-ready na yung picture ninyo, yung scan copy of your loan application, yung back-to-back, at yung valid IDs na ginamit ninyo. So sa loan application form po guys, pwede nyong picturean, pwede kayong gumamit ng cam scanner na pang picture para mas malinaw, or kung gusto ninyo talagang mas malinaw, pwede nyong ipaprint yun para mas malinaw at makikita lahat ng mga details na nandoon. At kung nakahanda na lahat, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito. So dito malapit na daw matapos at kailangan na lang yung 4 na requirements para makumpleto yung application ninyo. So dapat daw yung file size na i-upload ninyo is maximum of 3 MB. So take note po, maximum of 3 MB. Pwede pong bababa ng 3 MB basta hindi lang po lalagpas. So dapat daw yung picture na i-upload ninyo naka JPG, JPEG, PNG, BMP or PDF only. So punta na po tayo dito sa number 1, sa pag-a-upload ng loan application form, yung front side lang po muna. So ito po yung front side ng ating loan application form. So kung okay na, i-click nyo na po tong upload photo.
At kung nakaselect na po kayo ng picture, may makikita na po kayong ganito tapos may kulay green sa gilid. So kung okay na, proceed na po tayo dito sa pangalawa. So ito po ang loan application form ng reverse side. So kung kanina front side, ngayon yung sa likod naman yung i-upload natin. So kagaya po nito yung back page ng ating loan application form. So kung okay na, i-click na natin ang upload photo. At same pa rin kung naka-upload na kayo, makikita nyo yung pangalan ng picture dito at may kulay green sa gilid. So kung okay na, punta na tayo dito sa number 3. Ang pag-upload ng one valid identification card na may picture. So take note po, yung ID card na upload ninyo is dapat may picture na makikita ninyo doon. So kung nakahanda na ang picture, i-click nyo na po ang upload photo. So kung na-upload na ninyo, may makikita kayong kulay green dito at yung pangalan ng picture na in-upload ninyo. At next, punta na tayo dito sa number 4, ang pag-upload ng selfie photo na makikita yung valid ID and cash card or loyalty card ninyo. Yung harap po ng valid ID at yung harap ng loyalty card, dapat yun po yung makikita sa picture ninyo. At kung ready na, i-click nyo na po ang upload photo. At kung okay na at nagkulay green na po lahat kagaya nito, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, submit your application. So i-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw yung pag-submit ninyo ng loan application form application. So antayin nyo na lang po, may marireceive kayong text na kagaya nito. So sabi dito, successful na daw yung pag-submit ninyo at may binigay silang link para sa pag-track ng inyong loan application. So i-click nyo na lang po itong link para matrack yung application ninyo. At pagkatapos, mapupunta na kayo dito sa loan status verification. So fill upan nyo na lang po to, click nyo ang select type of loan. So pumili kayo dito, housing loan, multipurpose loan, or calamity loan. Pero ang in-apply natin is multipurpose loan, kaya yun po yung piliin natin. At pagkatapos, ilagay nyo na po yung Pag-ibig MID number ninyo dito. I-double check nyo pong maigi para hindi po kayo magkakaproblema sa pag-verify. Tapos yung last name ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na po lahat, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong data privacy, click nyo na lang po itong box para ma-checkan. At pagkatapos i-click nyo ang proceed. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, short-term loan status tracker. So dito nakikita ninyo yung receive pa yung naka-check dyan. So antayin nyo yung review, approve at yung loan na mag-check para ma-approve yung loan application ninyo. So kagaya sa akin, February 19 nag-apply, tapos pagka February 20, na-review na at approve na yung loan application ko. At pagka February 21 nga, pumasok na sa Pag-ibig loyalty card ko yung pera na niloan ko. So 2 days lang guys, approve na agad yung application ko. At sa mga gustong i-register yung AUB nila or Asia United Bank na nakatie up sa Pag-ibig loyalty card, may video na po akong ginawa kung paano i-register yan para ma-monitor ninyo doon sa online yung pera kung pumasok na or hindi. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone.